Hello mga ka-legit Davercads! Abay, Main Mendoza, bakit nga ba napangiti ng todo? Arjo Atayde, dumalaw nga ba sa EAT? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, first nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi pong nakabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa lahat po ng mga laging nagtitiwala sa channel na ito. So kanina nga po, ang isa sa pinaka-tinaguriang masaya no, na Mr. Cuticle, na kung saan si Mayor Jose Manalo nga ay ninakawan ng halik ng ilan sa mga contestant po dito sa nasabing segment. Nasugod bahay mga kapatid segment, kung saan 'di ba bago po sila dumako dun sa susuguri nila, meron silang palaro which is pumipili iba't ibang kategorya, like meron pong bisexual, merong mga lalaki, may mga babae, may mga bata. Ganun po yung mga kategory na pinipili nila. Pero sa araw ngayong ng Friday ay ang pinicture nila is yung mga Mr. Cuticle. At isa sa mga ginagawa po nila, nagbibigay sila ng kanilang mga motto, na at the same time sinasabi po nila na talagang kung sino-sino po yung mga celebrity na kanilang ginagaya at kamukha. At kabilang na nga dito, nag-trend din at talagang pinag-usapan po yung isang tagpo kung saan nga ito pong contestant na to, matapos po siyang matalo, nagpa-picture kay Jose Manalo. Pagkatapos niyang magpa-picture, ay ginawa niya na nga yung dapat na hindi niya ginagawa. Hinalikan niya po talagang as in, dumapo talaga yung bibig niya, yung lips niya dito po sa pisngi ni Mr. Jose Manalo, na bagay na ikinagulat po ni Jose. At biglaan niya nang nabatukan ito pong contestant na ito. Pero syempre pabiro lang naman yung ginawa yun. So anyways, eto na nga no, dahil kanina ay nagtawa na ng lahat ng isang Arjo Atayde nga ang dumalaw, at talagang kinukulit po si Miss Mengay, si Main Mendoza. Talagang masasabi natin na grabe po yung tawa ng mga netizen nang mapanood siya dito po sa barangay, kasi hindi natin ine-expect na sa dinami-dami ng mga artista na pwede niyang gayahin, si Arjo Atayde pa ang kanyang napili. And this time, papanoorin po natin yung ilan sa mga video clips coming from EAT, kani-kanina lang ng live Friday segment. At nakita natin, di ba, meron pong palaro itong si Tito Sen, na kung sino man ang makakapagpatawa kay Main ay magkakaroon ng 5,000. Kaso nga lang, hindi lang na-implement ulit, no. Ito nga, no, ganyan yung tawa ni Main, ganyan katindi. At hindi mo ine-expect na ito lang pala, itong tao lang na ito ang makakagawa niyan kay Main Mendoza. Hindi po ine-expect ng lahat yan, dahil hindi natin alam kung natuwa ba siya, nainis, or sarcastic yung kanyang pagtawa. Pero mamaya mapapanood po natin yung eksaktong video. Kasi syempre, 'di ba, parang mula po nang nagkaroon na po ng husband itong si Main, na si Mr. Arjo Atayde, ay talagang pag po pinag-uusapan yun, kinikilig po ang isang Main Mendoza, no? So, kaya naman, yun din po yung isa sa mga ginaya ng isang Mr. Cuticle dito po sa nasabing noontime program ngayong araw. So, para po lubos nating maunawaan yan, panoorin po natin ang video clip na ito. Salamat po sa EAT at TV5 tsaka kay Mayor. May, pinanalo ko para sa'yo. Main na, ang tagal namin, dito na pala namin sa Taytay makahanap pag nagpapangiti sa'yo. Guys, may pick-up lines ako sa inyo. Mayor, pera ba sila? Hindi ko alam, ba't ako kinakulit? Hindi sinakalungin mo. Pera ba sila? Bakit ba? Hindi, wala ka naman tagal nila sa akin. Girls, dadaan lang ako. Teka. Parang pinatatabi mo yung mayor. Sahig ka ba? Bakit? Kasi maaga pa, buo na araw ko sa'yo.
Ako po Grabe nga yung tawat halakhak, no? Talagang walang kibo yung TBJ dun po sa mga joke na pinupukol kay Main. Dahil talagang sobrang tawang-tawa ang isang Main Mendoza kapag nababanggit po ang pangalang Arjo Ataide. So kayo na lang po ang humusga, no? Dahil nandiyan naman, libre naman ang comment section, pwede kayo mag-comment dyan. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. At magbabasa po tayo ng ilan sa mga comments na last update po natin, ano? Magre-react lang tayo dito. Unahin natin ang komento na nagmula kay Mr. Malyari. Sabi niya, pa-shoutout naman ang group ko, Viva Max Babes at Viva Max Boys and Tita Missy and Malyari Mascareñas 1834. Asahan ko yan next vlog. Ayan. Thank you po Mr. Malyari Mascareñas sa inyo pong komento at shoutout din natin siya dahil lagi siyang nanonood sa mga updates po natin, ano. Thank you so much. And of course, kaso nga lang dito po sa YouTube, wala talaga, hindi nag-a-appear yung name niya. Pero I know that it was Mr. Malyari Mascareñas. So anyway, sabi naman po ni Mr. Tony Santos, this is the main reason why Alden chooses to stick with GMA7. Kasi kung lilipat siya ng TV5, matitenga ang karir niya dahil di naman siya pwedeng maging mainstay ng EAT. Outside of EAT, wala na. Tulad ng teleserye and movies, I still remember maraming mga artista ng TV5 ang naglipatan sa ABS-CBN at GMA7 kasi nung time na Chat Reyes ang president ng TV5, lalong lumaki ang pagkalugi. Kung dati po, kung history po ng TV5 ang pinag-uusapan natin, talagang dati, sobrang lugmok po ang TV5 kasi wala naman talagang mga sponsors and advertisement na pumapasok dyan. Alam naman natin na tumatagal ang isang programa o isang network katulad po nito kung marami kayong mga investors, mga sponsors and advertisers. Kung wala, hindi rin naman mabubuhay yan eh. Maaaring si MVP, ano yan, talagang tatagal sa ano yan, business kasi hindi lang naman siya, ito ang business niya, kundi mas marami pa siyang business. Sabi naman po ng isa pa sa mga commentator, sana palakasin pa ang frequency ng TV5 at madagdagan ng channel. As far as I know, ito po yung isa sa mga wino-workout ngayon ni MVP or Manny B. Pangilinan pagdating po sa pagpapalakas ng frequency. Dahil yan po ang reklamo ng ilan sa mga consumers, lalo-lalo na po sa mga provinces. Kaya nga po, diba, as I've said sa mga latest vlog ko, na bumibili po itong si MVP ng mga transmitter sa ABS-CBN dahil wala na, hindi na naman nila magagamit at binibenta na rin nila para po mas mapalakas po yung kanilang frequency and signals at maabot po ang ilan sa mga Pinoy sa saan mang sulok ng Pilipinas. Thank you so much!